Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Makakasama po Eleni Bensal at ngayong gabing ito sasamahan po muli tayo ng ating pinagkakatiwalaang Integrative Medicine Specialist at Family Medicine, walang iba kung hindi si Dr. Irene Lim. Magandang gabi po sa inyo, Doc. Kumusta? Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, Eli. Okay naman. Hopefully, okay din ang ating mga listeners. Yes, magandang gabi na nga rin po sa lahat at I hope na nasa mabuti po tayong lahat na nasa kalagayan. At ngayong gabing ito, Doc, pag-usapan po natin gout. Ano nga po ba itong gout at ano po ba yung difference niya sa rayuma? Okay. Actually, ang gout is a form of acute arthritis, no? Ang common naman kasing arthritis na meron usually in the elderly is osteoarthritis, rheumatoid arthritis, and itong acute gouty arthritis. Osteoarthritis, ito yung mga weight-bearing areas usually because of aging. At saka masakit yan usually pagkagising sa umaga. Pag kumilos-kilos ng pasyente, nawawala. And rheumatoid arthritis, ito naman yung autoimmune to, no? So, and usually isa sa karakteristik nito yung symmetrical siya, ang pain. Ibig sabihin, pag meron sa kaliwa, meron din sa kanan. Okay. Isa sa pinakamahirap gamutin, no? And itong acute gouty arthritis, isa naman ito sa pinakamasakit sa lahat, no? Mm-hmm. Hindi ito chronic. This is acute. When we say acute, sudden ang onset niya. Mas mabilis yung onset, which is sudden, than yung pag-alis niya. Kasi it takes a week or two, minsan more than that pa, para matanggal mo siya. And ang pangit doon, once you have this, it keeps recurring. Paulit-ulit siya. And it is due to inadequate processing ng mga purines. Yung purines kasi, pagka na-metabolize yan, ang end product niyan is uric acid. So, marami kasing mga foods na mataas sa uric acid. And yung gout occurs when there are high levels ng uric acid that is circulating in the blood. And ganito, I want to clear out something na marami kasing nagkakamali sa tiyan nila mataas ang uric acid. Suspect nila gout. Yes. But when they do blood tests, the uric acid is normal. It doesn't mean that the uric acid is normal, meaning walang gout ang Gouty pasyente. arthritis. Walang mataas na uric acid ang pasyente. Why? Makakatch mo sa blood test ang uric acid if that specific time nagkakakain ka ng mga food which is rich in uric acid. But if you took the blood test a week or 2 weeks after, hindi mo na siya mahuhuli sa blood test because nag-migrate na siya sa joints or sa kidneys mo wherein yun, magiging rayuma na siya and magiging kidney stone siya. So, mag-move out na siya doon sa blood. So, it doesn't mean na negative, hindi mataas ang uric acid ng pasyente. Yes. And ito ay related to sa metabolic syndrome, myocardial infarct, diabetes, and premature death. Characterize ito ng severe pain because of sharp crystals ng uric acid in the joint. So yung mga crystals na yan, natutusok yung mga areas, no, sa joints. Kaya ang sakit nito is very sharp and to the point na minsan masagi lang ng halimbawa ng linen ng bedsheet mo. Talagang umaaray. Ganun ka. Yes, ganun kasakit, Doc, na kahit sabihin nating soft lang yung makatabig sa kanya, kikirot na ng husto. Yes, actually even air. Hanginan mo siya ng malakas na air. Yun ang aaray ang pasyente. Ganun siya ka-painful. Okay, pero saan po ba, Doc, nang gagaling itong uric acid? Like sabi nyo kanina, pagkain, sa pagkain ba natin ng munggo? Lalong-lalo na kapag sumasapit ang Friday, no? Yes,
Actually, isang munggo sa foods that are rich in uric acid. But uric acid is mainly synthesized sa liver, secondarily sa intestine, and also sa blood vessel natin, endothelium, as end product ng itong exogenous source, which is foods, di ba? Ang exogenous. Endogenous naman, galing sa mga metabolism, product of metabolism, like yung mga damaged cells, dying cells natin, saka yung product ng metabolism ng ating DNA, sa DNA, nucleic acid. Ang uric acid, ano yan waste product yan ng blood. At nagagawa siya ng liver natin when the body breaks down chemicals called purine, and magiging uric acid na siya. And mostly, ang uric acid, nadidissolve yan sa blood. And it will pass through the kidney. Dapat ganon. So, naturally, kaya siyang i-excrete out ng kidney. But, ayun, pagka tumataas ang uric acid mo, nagkakaroon ng retention ng uric acid sa kidney, kaya ayun, medyo sumasakit kasi naiiwan siya doon sa mga joints, hindi siya nailalabas ng maayos ng ating kidneys. No? And also, since may effect siya sa, sabi nga natin, pagka tumataas ang uric acid mo, hindi na excrete out ng ating kidney lahat ng uric acid. So ang uric acid, take note that it is a mirror or reflection how good is the function of the kidney. Okay. So pag nagkakaroon ka ng retention or tumataas ang uric acid mo in the blood, ibig sabihin, medyo may problema ang kidney mo. Because a working kidney, which is 100% working, can excrete no matter how high is your uric acid in the blood. Like when we are still young, halimbawa, teenager ka pa lang, kain ka ng sandamukal na mani, na laman loob, na mga nuts, beans, lahat ng mga nakakataas ng uric acid. Hindi tataas ang uric acid mo. Kasi yung kidney mo, bata pa, talagang 100% functioning pa, wala kang maririnig na teenager pa, nasa teens na tumaas ang uric acid kahit na bad ang diet niya. So, an elevation in uric acid, whether it is caused exogenously or endogenously, is a reflection na somehow there is already a reduction in the power of the kidney in expelling it out. So, di ba ang measure ng ating kidney function is kadalasan creatinine. But, di ba? It doesn't mean na normal ang creatinine mo. Ibig sabihin, 100% functioning ang kidney mo. Hindi. Kasi ang creatinine blood test natin, very late na yan kung tumaas. Actually, pag tumaas ang creatinine level mo, 75% more or less ng kidney is damaged already. Biruin mo yon, damage na. So, ibig sabihin, kahit na normal ang creatinine mo, pero nagre-retain ka ng uric acid, tumataas ang uric acid mo sa blood test, somehow, meron ka ng 20, 30, 40% na damage sa kidney mo. Hindi pa lang tumataas ang creatinine mo kasi hindi pa umaabot sa 3/4 or 75% ang damage. So, hindi mo pwedeng sandalan. Normal naman ang creatinine ko, di ba? Yes, oo. Kaya sa integrative medicine, ayaw namin ng mga like magpapalagay ka ng contrast media or dye sa CT scan, MRI. Gusto namin laging plain lang. Di ba, i-creatinine test mo yan. Baka kasi hindi na mailabas yung dye na ipinasok. But normally, ganun, they go on. Basta normal ang creatinine. Kasi kami, ayaw namin because, ayun na nga, kahit normal ang creatinine mo, posible kasing may some percentage na damage ang kidney mo
na hindi mo makikita sa normal creatinine test. So, dahil sa taas ng uric acid natin yung nakaka-affect, Doc? Hindi lang sa uric acid. What we are trying to say is yung filtering capacity ng kidney, kahit normal lang creatinine, hindi siya assurance na ang kidney mo 100% functioning. Kaya yung naglagay ng dye, kung hindi na 100% functioning ng kidney niya, some of the dye that they put to the patient, di na niya yun mailalabas. So, ganun din sa uric acid. Pagka tumataas ang uric acid level mo sa blood test mo, pero normal ang creatinine mo, kahit normal ang creatinine mo, somehow, hindi na ganun ka 100% ang kidney function mo. Somehow, meron ng small amount of percentage ng kidney damage. No? Kung ano siya, mirror siya or reflection siya. Pag sa tuwing na lang magba-blood test ka, kahit na nagda-diet ka na, mataas na naman ang uric acid mo. So, ibig sabihin, hindi kaganon kaganda ang function ng kidney mo. Kaya, naiiwan yung uric acid mo sa joints, sa kidney, and some other parts of the body na dapat sana ang kidney ang nagwawalis niyan o nagwawash out niyan palabas sa katawan natin. So uric acid retention is wake-up call yan that there might be some wrong. There's something wrong in the kidney already. Okay. Alamin naman po natin, Doc, ano nga po ba yung mga paraan para mapababa yung ating uric acid level? Paniguradong marami pong nagtatanong rin ito at maraming gustong makarinig po ng inyong sagot sa ating pagbabalik. Yan po ang ating tatalakayin. Meanwhile, Doc, para po sa mga nagtatanong rin kung ano po yung inyong hotline number and clinic address, pwede daw po ba nilang mahingi? Okay, so we are at 11th floor, Unit 1101, Centuria Medical, Makati, and our hotline 8546-9412, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0919-995-6168. Standby at magbabalik po tayo pagkatapos labang po ng ilang paalala.